Bumigay ang bahay na yan sa gitna ng sunog sa Barangay 23C sa Davao City. Umabot sa ikaapat na alarma ang sunog. Nasa 150 tirahan ang natupo. Tinatayang 200 pamilya ang apektado, kabilang na ang mga nasa Badjao community. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Matapos sabihin kahapon na may milyong-milyong pisong insentibo raw ang kapalit ng pagboto ng yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, naglabas ng video ngayon si Senator Amy Marcos. Inaakusahan niya ang ombudsman na tinatakot daw nakakasuhan ng mga kongresistang boboto ng no. Nakatutok si Jonathan Andal. Bukas na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team magmo-monitor sa mangyayari sa plenaryo. Ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban na suportado ang pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba-blacklist daw nila ang mga ito. Hindi papayagang tumawid sa kanilang partido. Walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Sabi ng PDP laban, hindi yan banta kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate. No, I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the explanation of vote, siguro i-consider din ng rules kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos, naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer Secretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya. Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy, sa mga Katoliko mambabatas, bumoto ayon sa konsensya, katotohanan, hustisya at sa ikabubuti ng nakararami. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nakapili na raw ng bagong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Kitty Duterte at ang kanyang ina na si Hanilet Avancenia. Ayon po yan kay Attorney Nicholas Kaufman. Ang sabi ni Kaufman, pinayuhan siya ng mag-ina na magbitiw bilang legal counsel ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Base sa katiyakang nagkasundo na sila sa terms of engagement ng kapalit niyang abogado. Nauna nang sinabi ni Kaufman na nakakontrata lamang siya para sa pre-trial phase na epektibo sa loob ng 1 taon o hanggang sa pagtatapos ng confirmation of charges hearing, depende kung alin ang mauuna. At nitong Biyernes, humingi ng approval ang Registry of the Court kay Kaufman para sa acquaintance visit ng bagong abogado ni Duterte. Hindi raw niya ito tinutulan. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, maglalabas ang korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon.